yung sinabi ni Pangulong Duterte sa Maisog na nakita niya sa PIDEA report na si Marcos Jr. ay isang durugista, isang pulboronic. Totoo. Yung sinabi ko sa inyo na lumuhod si Amy Marcos sa Pangulong Duterte na wag na hulihin si Kuting o wag na siya isama doon sa pulboronic list, sa narco list. Totoo yun kasi napaka-reliable ng ating impormasyon na nakuha doon at dito sa ipapakita nating ebidensya sa inyo ay magja-jive lahat. So nung panahon ni Noynoy, isa sa kabinete ni Noynoy ang humarang dito. Okay? Maari, okay? Hindi natin muna siya bibigyan ng pangalan, pero maaring business partner ni Lisa Satanas. Kasi napag-alaman natin na pinigil, ginawa ng paraan para wag matuloy at hindi tuluyang mapahiya si Marcos Jr. na siya po ay pulboronic. Na siya ay nasa narco list talaga. Nandoon talaga siya. Mga kababayan, nandito po ang confidential report ng PIDEA na hawak ko sa inyo. Ipopost ko to sa Twitter mamaya para may kopya kayo, hindi yung ganitong klaseng papel. Baka sabihin nyo ginawa-gawa ko lang. Okay, ipapakita ko sa inyo ang original copy. Okay? Sa Facebook, ititwist, bahala na kayo i-upload nyo lahat. Mag-stitch kayo sa TikTok, it's up to you. But this document na hawak ko makapagpatunay na ang sinabi ni Duterte ay totoo, na si Marcos Jr. ay kasama sa listahan ng mga nagpupulburon ng PIDEA. Ito po, nakalagay dito sa confidential report, Republic Act, ito, PIDEA. Ayan, 2 page po yan. Alright? PIDEA, okay? Basahin ko na lang para bonggang-bongga. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City. Andyan ang logo ng PIDEA, mga pabalangga. So ito ay, sa the last minute, may kumausap sa akin na, Maharlika, wag mong ipakita ito, hindi yung nagbigay sa atin, wag mo ipakita sana ang ebidensya from the PIDEA kasi lalo kanilang tatargetin at papatahin ka, hindi ka sisintahin ng mga ito. Sabi ko, kahit napakita ko hindi, papatahin din naman ako ng mga yan kapag ginusto nila at nakapag-tsempo yung mga hayop na yan. Sabi ni Kate Watson, ilabas na yan para mapahiya ang mga Marcos. Yes, pupost ko to later after ng vlog natin. Okay? Ito, ulitin natin, confidential. Republic of the Philippines Office of the President. Okay? Ito'y alam ni Noynoy nung time na siya ang presidente. Right? Hindi ko alam bakit hindi nila inisplok to at ginamit nila nung 2016 election ng presidente at even ng 2022. Kasi nga, alam niyo na kung bakit hindi ginamit. Kasi pala, pare-pareho silang dilawan pulawan. Pre-operational report, control number, okay, blank. Dated March 11, 2012 pa lang, dapat ay nakalaboso na si Marcos Jr. 2012, that's the date. Okay, yan. Okay. Ngayon, number 1, Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of the target. No alias. First na nakapangalan na binura ko na hindi na natin siya isasama, pero i-upload natin to mamaya. Blank, artista, and Bongbong Marcos Bongbong Marcos and Bonget and some unidentified male and female cohorts. Ito po ay order para i-arestuhin sila dun sa kanilang rumbuhan kung saan sila ay nagpupulburon. Okay? Name of the target, blank, the artista, and Bongbong Marcos and Bonget, alias Bonget, and some unidentified male and female cohorts, Filipino. Okay? Yes. Specific area of operation, NCR, National Capital Region, Makati City. Nakalagay dito, summary of information. A confidential informant
personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon, okay, inside Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. May perma ng team leader. Okay? Binura din natin para ang ma-highlight si Marcos Jr. Then mga palangga, first time here in my channel na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulboronic noon hanggang ngayon. Right? So dito sa second page, authority to operate. This is from the office of the president from Noynoy Aquino. Pero I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noynoy pala. Baka baka hindi nga nakita ni Noynoy ito, but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang. Cabinet niya, isa sa cabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito para hindi ma-raid o mahuli si Marcos Jr. Itong time na to, ayon sa ating informante, langung-langu at halos every night ay nagsisesyon sila dito sa Rockwell na ito. Okay? Authority to operate, control number, date, okay, March 11, 2012. Okay? Number 1, Unit Office, Intelligence and Investigation Service. Type of operation, ayan, surveillance, casing, test buy bust, okay, search warrant, others specify. Duration, 22 hours, okay, this is 10 ng gabi, March 11 of 2012 to 12 March 12, 2012. Okay? Ngayon, nakalagay dito, area of operation, NCR, Makati City. Team leader, contact number. Okay? Ito, nakalagay dito yung agent. Alright? Nakalagay yung agent dito and 7 others. So, agent, so 8 sila ang magre-raid. So, ito yung mga information. Vehicle, model number, ayan. Para kasi nakakaalam nito, alam niya na totoo mga sinasabi ko dito. Hindi gawa-gawa. Ito ang mga kasakyan ng involved nila Kuting, ay yung mga kasabwat nila na nandoon na nagrurumbuhan sila sa Coca-Cola o sa pulburon. Number 1, Mazda, model Mazda 3, black, ZKC, plate number 8. Wag na natin sabihin. Okay? Wag na, baka wag na sabihin ng plate number. Okay? Toyota Vios, silver, ZBA, may number. Toyota Avanza, white, ZRU. So, nakakilala kay Kuting o sa artistang ito. So, you can verify ito. Kayo ang magsasabi kung itong information na to ay legit or not. Okay? Isuzu, crosswind, white, ZIZ, blank, blank, blank. Okay? Noted by Director 2S. Is it 2S or IIS? Okay? So, ngayon, mga kababayan, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At finorward sa kanya noong siya ay presidente niya at kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o nagbabangag-bangag sa pulburon. So ito po ay confidential report from PIDEA but para sa kalaman ng bayan na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisinghot kasama yung kanyang mga amiga sa Davao City. Diba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng eroplano sila nagsisesyon. So, totoo, mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr. noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulboronic based dito sa PIDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Pero dahil, mga kababayan, ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well ilabas na natin sa buong mundo
etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito bago natin binlag. Okay? Ipinorward ko na dahil nga ginigipit nila ako, mga kababayan, gusto nila akong ipagurgor. Remember that? Na-forward na natin ito para mapagtibay natin kung gaano kabangag ang buwaka ng inang gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang desisyon kung kayo ba ay tatahimik, religious group, people of the Philippines, kung tatahimik kayo na ang presidente ninyo ay isang bangag, ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto kayong iharang sa gyerang hindi naman gyera ninyo. Gusto ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay ibala dyan sa gyerang gusto nilang mangyari dahil gusto nilang pagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pambababoy nila sa inyo, ang mga pagtaas ng bilihin, ang lahat ng smuggling, lahat ng extraction, involvement ng gobyernong ito. Imagine nyo, paano nga naman hindi si Lisa Satanas ang hindi makialam doon sa pagdukot sa mga bata, sa kanyang kasabwat. Okay, na si Chua. Marami pang ginagawa tong Satanas na ito. Dahil sila ay bangag. Bakit kayo ngayon inilagay sa alanganin dyan sa kaguluhan, sa China, na pinrovoke ng dutang gininang gobyerno ni Marcos Jr., kasabwat ang mainstream media, lahat ng anggulo ng camera na ipalabas sa inyo na kunwari tayo talaga ay binubuli ng China, na pwede namang diplomatic solution ang ibigay ni Marcos Jr. Pero dahil napatunayan ng PIDEA noong panahon ni Noynoy, etong papel na ito na si Kuting ay isang pulburon, kaya kayo isinasalang sa rarara na yan at gustong mategi, magurgur kayong lahat, then it's up to you to get up. And if you want, if you don't ayaw nyo talaga na gusto niyo si Kuting pa rin, you get ready sa gerang gusto nila. Kung gusto nyo magbuwis ng buhay ng walang saysay, sige, ngayon pumunta na kayo doon sa West Philippine Sea, puntahan nyo na at makipagbang-bang-bang na kayo. But this time, mga kababayan, ito ipakakalat ko to sa inyo, pupost ko to sa TikTok, sa Boljakan Facebook at sa Twitter para makuha ninyo ang kopya at you decide. Hindi dito, sa Facebook natin, mga palangga. You know what I mean? Hawak ko to. I know you are excited, but I will post this, ipatrend ninyo ang document na ito. Ito ang isa sa ina-after nila sa akin para ayaw nila akong pagsalitain. Wala ni isa ngayon na nagsasalita sa Pilipinas, even military, na maglakas ng loob na ipalabas ito dahil baka gurgurin ng gobyernong Kuting. I totally understand that. Dahil pinoprotektahan ninyo ang inyong pamilya. Naintindihan ko po yan. Naintindihan ko kayong lahat. Kaya sabi ko, I don't know kung ano ang misyon ko sa mundong ito, na ang kinakabangga po natin na ninyong lahat ay hindi ordinaryong tao, kundi demonyo o mga mafia o mga sindikato na kayang magpagurgur sa akin. And they have the trillion budget, the national budget of the country. Nasa kanila at talagang gusto nila akong igurgur dahil sa mga expose. Pagurgur man nila ako, wala na silang magawa, eto na ang first part ng ating ebidensya. Alright, first part. Huwag kayo masyadong ma-excite sa video. Okay, I'll tell you about it.